Magiging unfair kung ang mga Special Disbursing Officers o SDOs lang ang hahabulin ng Commission on Audit sa usapin ng paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ito ang binigyang diin ng House Prosecution Panel matapos ihayag sa Senate Impeachment Court na sa susunod na linggo ay kanila nang ipipresenta bilang witnesses sina Gina Acosta at Edward Fajarda. Sa pulong balitaan, sinabi ni Counsel for the Public Prosecutors Attorney Lorna Capunan na mas magiging simple ang pagharap ni Acosta at Fajarda lalo't inaprobahan ng Impeachment Court ang motion for judicial notice na kumikilala sa naging pagdinig ng House Committee on Justice. Mahalagaan niya ang testimonya ng dalawang opisyal lalo't sila ang nabanggit na payees sa ipina-encash na pera base sa salaysay ng dalawang dating Land Bank of the Philippines branch managers. Sinabi nga, as you notice sa questions ni Senator Amy, pinapakita niya, pinasabi niya, bakit si Vice President? Si Vice President ang sinasabi niyo na accountable officer, malinaw sa circular na sinight niyo na ang SDO ng OVP ay si Acosta, yung isa naman SDO ng DepEd. Sila dapat ang accountable, no? So, yun ang i-clarify natin next week. Inihayag din ni Prosecutor Joel Chua na maganda ang naging line of questioning ni Senator Judge Risa Hontiveros ukol sa accounting rules kung sino-sino ang ikinokonsiderang accountable officers at kasama na rito ang head of agency. Sa kasong ito, si VP Sara ang pinuno ng OVP at concurrent secretary ng Department of Education at pirma niya ang mga nasa dokumento kaya para kay Chua, hindi maaaring sabihin na wala siyang pananagutan. Dagdag ni trial spokesperson Zia Alonto Adyong, inutusan lang naman sina Acosta at Fajarda at ang in charge sa pondo ay mismong si Duterte. Tumawag doon sa land bank manager ay authorized na siya yung nagsasalita on behalf of the Vice President to inform them that Miss Gina Acosta will be encashing this amount, these checks amounting to 35 million each check, 4 checks for 125 million pesos. So doon mismo, that conversation alone, proves and put the Vice President in the middle of the transaction because she was actually the one calling the shot. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Caaminio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.